Okay, so sa video na 'to pag-uusapan natin yung full potential nitong Vivo V29e pagdating naman sa gaming. Papakita ko na rin yung updated na Antutu score nitong V29e kasi hindi ko na isama yun dun sa full review. At before pala tayo mag-start, gusto ko rin sabihin sa inyo na bababa pa yung presyo nito ngayong December 17 to 21. I-check nyo na lang yung link dyan sa description box sa baba para sa updated pricing. So pag-usapan natin to. Okay, so ito yung kanyang Antutu score, 458,704 kapag naka-on yung extended RAM, tapos naka-ultra game mode tayo. Okay, so mataas-taas na rin, almost half million naman. Pero try nating i-off yung extended RAM kung tataas ba or bababa yung score natin. So kita nyo naman guys, tumaas palalo, naging 460,363 na. So I suggest, kung hindi nyo naman talaga kailangan ng mataas-taas na RAM, actually mataas na talaga yung RAM nito, i-off nyo na lang yung extended RAM. Ngayon guys, kapag mag-install kayo ng mga games, ayan o, kailangan nyong i-make sure na yung mga games na to ay included sa Ultra Game Mode para talagang ma-maximize ninyo yung performance itong V29e. So punta lang kayo dito sa settings. Ayan, tapos hanapin nyo lang yung Ultra Game Mode. Okay, pagpasok nyo dyan, dito sa may bandang baba, ayan, itap nyo lang yung add button at i-make sure nyo lang na nandyan sa loob or naka-enable yung kaka-install nyo lang na game. Kasi minsan hindi talaga automatic na na-enable ng Ultra Game Mode sa kaka-install lang natin na game. At kapag ginawa nyo yan, may mapapansin kayong option dito sa may gilid. Slide nyo lang yan, tapos pwede nyo i-select kung battery saver ba yung mode kapag naglalaro kayo or balance mode or boost para talagang sagad-sagaran yung performance natin. Meron din tayo ditong motion control. So, ang mangyayari dito guys, pwede tayo makapag-set ng additional button sa isang game gamit yung motion. Okay? So, for example, yan, enable natin yan. Tapos, pwede tayong mag-select dito ng ilang mga motion. Tilt left, tilt right, raised left, raised right, push forward horizontally, tsaka pull back horizontally. Tapos merong button na lilitaw na magre-represent dun sa motion na yon. So, try natin. Okay, so ngayon nandito tayo sa loob ng isang game ng Asphalt 9. So, slide lang natin. Tap natin yung motion control. Ayan. Tapos, pwede na natin ngayong i-customize yan. Okay? So, ang pipiliin natin ay push forward horizontally. Yan. Tapos, enable natin yan. And makita nyo may button na lilitaw. Pwede natin iset yan dito. Halimbawa sa nitro. So, kapag nag-motion tayo, ayan, nakita ninyo, ma-activate yung nitro. Ayan. So, napakalaki ng potential ito, lalo na kung yung game na nilalaro natin, madaming buttons like NBA, ganyan. Ayan o, diba? So, mababawasan ng pagpindot natin sa display. Mas madami tayong controls na magagawa sa gameplay natin. Galing, di ba? Ngayon, para lang magka-idea kayo sa battery consumption, sa kanyang thermals kapag naglaro tayo or gumamit ng mabigat na application, tingnan natin itong wildlife stress test. So, makita nyo na 5% yung nabawas sa ating battery sa after ng 20 minutes na test na yon. Tapos, pagdating sa temperature, ito yung nakakabilib. 1 degree lang, guys. Yun nadagdag. From 32 degrees, naging 33 degrees. So, hindi agad-agad makakapag-generate ng alarming heat itong Vivo V29e. Okay, so proceed tayo dito sa gaming test. So, yung starting temperature natin dito ay 35.9 dito sa front. Tapos, 36 degrees dito sa may likod. Start natin yung ating stopwatch. Make sure din natin na nakaboost yung ating performance. Makita nyo naman na parang isang hakbang na lang talaga yung kulang. At lahat na ng graphics dito na-generate na ng V29e, which is a good sign na talagang okay na okay yung performance dito sa Asphalt 9. Pero mas importante, napaka-smooth ng buong laro. Walang kahit isang hiccup ako na experience kahit pa doon sa mga complicated na parts ng game na to. Okay, try pa natin isang round dito sa Asphalt 9.
Okay, so after almost 5 minutes ng game, ito yung ating temperature. 36.4 dito sa harap, 36.5 dito sa likod. Okay, sunod nating laruin ay itong Need for Speed No Limits. Dito naman sa Need for Speed, wala tayong graphic settings, kaya as is lang talaga yan. Check lang natin kung okay pa rin dito sa V29e. Okay, so malinaw naman guys na smooth pa rin at sisiw na sisiw lang dito sa V29e itong Need for Speed. Okay, after ng Need for Speed, ang temperature natin ngayon, 36.6 dito sa harap, 36.8 dito sa likod. Okay, sunod naman ay itong Rocket League. Guys, enjoy ako sa game na to kasi pinigsamang kotse tsaka soccer. So, dito, naka-ultra yung ating graphic settings tapos online yung mga kalaban natin. Again, wala pa rin akong problem whatsoever. Wala akong na-encounter na kahit anong issue. Tuloy-tuloy lang ako dito for about 6 minutes kasi talaga nag-enjoy ako. Pero habang naglalaro ako, meron ako noticeable heat na napi-feel dito sa V29e. So talagang medyo na-challenge siya dito sa game na to. Kaya ang bagong temperature natin after nitong Rocket League, 38 degrees dito sa front, 38.2 degrees naman dito sa likod. So talagang namula na. Pero tuloy pa rin natin. Okay, huling game na itetest natin itong Grid Autosport. At para sa mga hindi pa nakakaalam, itong Grid Autosport ang isa sa pinaka-demanding na game sa phone pagdating sa graphics. Kaya natuwa talaga ako na compatible dito itong V29e. Tapos napatokbo pa niya ng maayos at wala ding issue. At partida pa yan. Mataas na yung temperature natin dito pero wala pa rin hiccups. Final temperature natin after more than 25 minutes of playing, 38.4 degrees dito sa harap, 38.8 naman sa likod. So yes guys, pagdating sa gaming, okay naman itong V29e. Kayang-kaya niya naman kahit yung mabibigat na games. Ang isa lang siguro sa medyo nakulangan ako dito sa V29e, wala siyang bypass charging. Sayang yun. Para at least sana kapag habang naglalaro tayo, may iwasan yung pagkasira ng battery, lalo na kung matagal-tagal tayong maglalaro dito. Pero sa test na ginawa natin, talaga nakita natin yung full potential ng phone na to. So again, kung interesado ka lang naman dito sa phone na to, nandiyan yung link sa description box sa baba. Maraming salamat guys sa panonood. Para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.